Isang malakas na kalabog ang yumanig sa katahimikan ng madilim na kwarto. Sinundan ito ng tunog ng nagkikiskisang bakal, basag na salamin, at isang tili na biglang naputol. Sa ika-1,000 pagkakataon, pinanood muli ni Nathan ang video sa kanyang monitor. Ang sasakyan ng kanyang asawa, na nooy puno ng tawa at buhay, ay naging isang tumpok ng gusot na metal sa loob lamang ng ilang segundo. Paulit-ulit, rewind, play, crash. Napapikit si Nathan. Mahigpit ang hawak niya sa sandalan ng kanyang mamahaling upuan, tila ba gusto niyang durugin ang katad nito. Ramdam niya ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib, isang uri ng sakit na hindi kayang gamutin ng bilyon-bilyong piso sa kanyang bank account. Ito ang dahilan. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya pwedeng magkamali. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang makita ang lahat. Dumilat siya at tumingin sa paligid. Wala siya sa opisina ng isang CEO. Nasa loob siya ng command center ng kanyang mansyon. Sa harap niya ay may 12 monitor na nagpapakita ng bawat sulok ng bahay. Kusina, sala, garden, at ang pinakaimportante sa lahat, ang kwarto ng kambal. Sa screen 4, nakita niya sina Mia at Bella. Nakaupo sila sa kani-kanilang wheelchair, nakadungaw sa bintana, pero walang emosyon ang mga mukha. Hindi sila gumagalaw. Para silang mga manikang porselana na iniwan sa estante. Maganda, pero walang buhay. Ligtas sila. Iyon lang ang mahalaga. Tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Ang boses ng kanyang butler ay basag at kinakabahan. Sir Nathan, nandito na po ang aplikante. Si Miss Hannah. Bumuntong hininga si Nathan. Pang-10 na ito ngayong buwan. Lahat sila ay sumusuko o kaya naman ay tinatanggal niya dahil sa kapabayaan. Walang sino man ang nakakaintindi sa pamantayan ng kaligtasan na kailangan niya. Papasukin mo. Maikling utos ni Nathan. Hindi inaalis ang tingin sa mga screen. Bumukas ang pinto sa likuran niya. Pumasok ang liwanag mula sa hallway na saglit na bumulag sa sanay sa dilim na mga mata ni Nathan. Narinig niya ang mga yapak. Mabilis, magaan. Hindi ito ang mabibigat at maingat na hakbang ng mga nakaraang aplikante. Good morning po, sir. Bati ng isang boses na masyadong masigla para sa bahay na ito. Inikot ni Nathan ang kanyang upuan. Sa harap niya ay nakatayo ang isang babaeng may suot na simpleng blusa at pantalon na medyo lumana pero malinis. Magulo ng kaunti ang buhok nito at may mantsa ng kape sa laylayan ng manggas niya. Mukha siyang nagmamadali, magulo, at buhay na buhay. Tinignan siya ni Nathan mula ulo hanggang paa. Walang emosyon. Maupo ka, sabi niya. Umupo si Hannah, pero muntik na niyang maitabig ang vase sa gilid ng mesa. Nasalo niya ito agad. Sorry po. Pasensya na po, sir. Medyo clumsy lang, ngiti ni Hannah. Pero halatang kinakabahan siya sa titig ni Nathan. Ako po si Hannah. Nursing graduate po ako. Pero mahilig din po ako sa music at hindi ko kailangan ng talambuhay mo. Putol ni Nathan. Ang boses niya ay kasing lamig ng aircon sa kwarto. Alam mo ba kung bakit bakante ang posisyong ito? Nawala ang nangiti ni Hannah. Dahil mahirap po ang trabaho. Dahil ang mga nauna sa'yo ay tanga. Diretsong sagot ni Nathan. Tumayo siya at lumapit sa malaking dingding ng mga monitor. Tignan mo ito. Itinuro niya ang screen 4. Sina Mia at Bella. May spinal cord injury sila. Hindi sila makalakad. Mahina ang immune system nila. Isang maling pagkain, isang maling galaw, isang minutong pagpapabaya, at pwede silang mawala sa akin. Humarap muli si Nathan kay Hannah. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa seryosong babala. May mga rules ako sa bahay na ito, rules na hindi pwedeng baliin. Lumunok si Hannah. Handa po akong sumunod, sir. Kailangan ko po talaga ng trabaho para sa pamilya ko. Nakita ni Nathan ang desperasyon sa mga mata ng dalaga. Mabuti, ang taong desperado ay masunurin. Rule number 1, simula ni Nathan. Lahat ng gagawin mo, nakikita ko.
May kamera sa bawat kwarto maliban sa banyo at kwarto mo. Huwag kang magkakamaling isipin na hindi ako nakatingin. Tumango si Hana, bagamat parang nanginginig siya. Opo, sir. Rule number 2. Mahigpit na schedule. Kakain sila ng 7 a.m., 12 p.m. at 6 p.m. Iinom ng gamot on the dot. Walang labis, walang kulang. Opo. At rule number 3. Lumapit si Nathan ng kaunti. Ang anino niya ay tumakip sa mukha ni Hana. Walang unnecessary interaction. Trabaho mo ang pakainin sila, paliguan, at bigyan ng gamot. Hindi mo trabaho ang maging kalaro nila. Hindi mo trabaho ang pasayahin sila. Ang trabaho mo ay panatilihin silang buhay. Naiintindihan mo ba? Parang may gustong sabihin si Hana. Nakita ni Nathan ang pagkunot ng noo nito. Pero sa huli, tumango lang ang dalaga. Naiintindihan ko po, sir. Good. Sumama ka sa akin. Dinala ni Nathan si Hana sa kwarto ng kambal. Pagbukas ng pinto, sinalubong sila ng katahimikan. Ang kwarto ay puno ng mga mamahaling laruan, pero lahat ay nakatago sa mga kahon. Walang kalat, walang buhay. Sina Mia at Bella, 8 taong gulang, ay nakaupo pa rin sa tapat ng bintana, ni hindi sila lumingon nang pumasok ang ama nila. Mia, Bella, tawag ni Nathan. Walang lambing sa boses niya, para lang siyang nag-attendance check. Dahan-dahang lumingon ang 2 bata. Ang mga mata nila ay malungkot, parang matatanda na pagod na sa mundo. Naramdaman ni Nathan ang kirot sa puso niya, pero agad niya itong tinabunan ng kanyang poker face. Nakita niya si Hana na napatakip ng bibig. Ang mga mata ng dalaga ay agad na napuno ng awa. Hello! Bati ni Hana ng mahina. Lumapit siya sa 2 bata. Lumuhod siya para maging kapantay ang mga ito. Ang gaganda naman ng mga baby na to. Walang sagot ang kambal. Tinitigan lang nila si Hana na parang isang alien. Napansin ni Hana na may hibla ng buhok na nakatakip sa mata ni Bella. Kusa ang naging galaw ni Hana. Inangat niya ang kanyang kamay, dahan-dahan, puno ng malasakit, para ayusin ang buhok ng bata at marahil ay haplusin ang pisngi nito. Gusto niyang iparamdam na may tao sa harap nila. Sa control room ng isip ni Nathan, tumunog ang lahat ng alarma. Panganib, mikrobyo, emosyon, sakit. Huwag! Ang sigaw ni Nathan ay parang kulog na yumanig sa kwarto. Napapitlag si Hana at agad na binawi ang kamay niya. Muntik na siyang matumba paatras. Sina Mia at Bella ay napapikit sa gulat at takot. Mabilis na humakbang si Nathan at tumayo sa pagitan ni Hana at ng kanyang mga anak. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Ang pawis ay namuo sa kanyang noo. Tinuro niya si Hana. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit. Sinabi ko na sa iyo ang mga rules, madiing bulong ni Nathan, pero mas nakakatakot ito kaysa sa sigaw. Huwag na huwag mo silang hahawakan kung hindi kailangan sa medical procedures. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Hana na ngayon nangingilid na ang luha sa gulat. Binabayaran kita para maging mata at kamay ko, Miss Hana, sabi ni Nathan. Ang boses ay puno ng babala. Hindi para maging nanay nila. 3 araw na ang nakalipas. Pero pakiramdam ni Hana, 3 taon na siyang nakakulong sa mansyong ito. Napakaganda ng bahay. Ang mga dingding ay gawa sa mamahaling marmol. Ang mga chandelier ay gawa sa kristal na kumikinang kapag tinatamaan ng araw. Pero para kay Hana, isa lang itong malaki at magarang kulungan. Isang hawla na yari sa ginto. 12:00 ng tanghali. Oras na para sa tanghalian at gamot. Inilapag ni Hana ang tray ng pagkain sa mesa ni Mia at Bella. Puro nilagang gulay at walang lasang manok, walang asin, walang asukal, at higit sa lahat, walang kasiyahan. Kain na kayo, malambing na sabi ni Hana. Pilit na pinasasigla ang boses. Walang imik ang kambal. Kusang bumuka ang bibig ni Mia nang itapat ni Hana ang kutsara, pero ang mga mata ng bata ay nakatulala lang sa kawalan.
Kumakain sila para mabuhay, hindi dahil gusto nila. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babaeng nasa edad 50, balot na balot sa alahas at amoy na amoy ang mamahaling pabango. Si Tita Olivia, ang tiyahin ni Sir Nathan. Agad na tumindig si Hannah. "Good afternoon po, Ma'am Olivia." Hindi siya pinansin ng matanda. Dumiretso ito sa lalagyan ng gamot sa side table. Kinuha nito ang lalagyan ng mga tableta at binilang ng mabilis. Nainom ba nila ang sedative nila kagabi? Mataray na tanong ni Olivia nang hindi lumilingon. "Opo, ma'am. Kagaya po ng nasa schedule." Humarap si Olivia kay Hannah. Ang mga mata nito ay mapanuri. Parang laging naghahanap ng mali. "Siguraduhin mo lang, Yaya," duro ni Olivia. Ang mga batang ito ay may matinding trauma. Kapag hindi sila nakainom ng pampakalma, nagwawala sila. At kapag nagwala sila, si Nathan ang nagdurusa. At kapag nagdusa si Nathan, ikaw ang lagot sa akin. Lumapit si Olivia sa kambal. Hinaplos nito ang buhok ni Bella, pero napansin ni Hannah na parang napaatras ng kaunti ang bata. Takot. "Kawawang mga anghel," sabi ni Olivia sa boses na parang umaarte lang sa radyo. "Huwag mong hahayaang mapagod sila, Hannah. Hayaan mo lang silang magpahinga. Iyon ang kailangan nila para gumaling." Ang tulog. Pagkalabas ni Olivia, nakahinga ng maluwag si Hannah. Tiningnan niya ang mga gamot. Ang dami. Kulay asul, puti, dilaw. Pampakalma. Pampatulog. Muscle relaxant. Parang gusto niyang maiyak. Paano lalakas ang mga batang ito kung laging bangag sa gamot? Sumapit ang gabi. 11:00 na. Tahimik na ang buong mansyon. Ang tanging naririnig lang ay ang mahinang ugong ng aircon. Hindi makatulog si Hannah. Nakaupo siya sa sahig, sa gilid ng kama ni Mia at Bella. Alam niya ang posisyon ng CCTV. Nasa itaas ito ng pinto. Kung uupo siya sa gilid ng kama, malapit sa headboard, natatakpan siya ng anino ng lampshade. Ito ang blind spot. Dito, kahit sandali, pakiramdam niya ay malaya siya sa mga mata ni Nathan. Tinitigan niya ang natutulog na kambal. Ang payapa ng mukha nila, pero ang putla. Alam niyo, bulong ni Hannah sa hangin. Noong bata ako, kapag hindi ako makatulog, kinakantahan ako ni nanay. Walang sumagot. Siyempre, nagsimulang humuni si Hannah. Mahina lang, isang pamilyar na oyayi. Sa ugokoy ng duyan, sanay di magmaliw. Pumikit si Hannah habang kumakanta ng pabulong. Ang musika lang ang nagpapagaan sa bigat ng dibdib niya. Ang dati kong araw, ng munti pang bata. Dinilat niya ang kanyang mga mata para ayusin ang kumot ni Bella. Natigilan siya. Nakita niya ang paa ni Bella. Ang kanang paa na nakalitaw sa ilalim ng kumot. Ang hinlalaki nito, gumalaw. Kumurap si Hannah. Baka namalikmata lang siya. Baka guni-guni lang dahil sa antok. Tinitigan niya itong mabuti. "Bella?" Bulong niya. Ipinagpatuloy niya ang paghuni. Mas nilakasan ng kaunti ang melody. At doon, nakita niya ulit. Isang maliit na pagkislot. Parang sumusunod sa ritmo ng kanta. Napahawak si Hannah sa bibig niya para pigilan ang mapasinghap. Sabi ni Sir Nathan, may severe spinal cord injury sila. Sabi ng medical report, paralyzed from waist down. Hindi dapat gumagalaw ang mga paa nila. Imposible. Bakit gumagalaw? Aabutin sana ni Hannah ang paa ni Bella para kilitiin at kumpirmahin ang nakita niya. Pero biglang, kring! Ang tunog ng telepono sa bedside table ay parang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Napatalon si Hannah sa gulat. Muntik na niyang matabig ang lampara. Bumilis ang tibok ng puso niya. Ang teleponong ito ay konektado lang sa iisang linya. Sa command center, dahan-dahan, nanginginig ang kamay, inangat ni Hannah ang telepono. Hello? Sir?
Katahimikan sa kabilang linya. Naririnig lang niya ang mabigat na paghinga. Kinabahan si Hana. Nakita ba siya? Alam ba ni Sir na kumakanta siya? Alam ba ni Sir na nasa blind spot siya? Sorry po, Sir. Nautal na sabi ni Hana. Chine-check ko lang po ang kumot nila. Matutulog na po ako. Magbaba na sana siya ng telepono nang magsalita ang boses ni Nathan. Malalim. Seryoso, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Miss Hana? Popo. Ilang segundong tumahimik si Nathan. Parang nag-iisip. Parang naguguluhan. Anong ginawa mo sa kanila? Tanong ni Nathan. Nanlaki ang mata ni Hana. Wala po. Wala po akong ginawa, sir. Natutulog lang po sila. Tumingin ka sa CCTV camera. Utos ni Nathan. Napatingin si Hana sa pulang ilaw ng camera sa itaas ng pinto. Nakikita ko sila sa monitor ngayon, sabi ni Nathan. At sa unang pagkakataon, may bahid ng pagtataka at takot sa boses niya. Bakit? Huminto si Nathan, tila hindi makapaniwala sa nakikita. Bakit nakangiti ang mga anak ko habang natutulog? 3:00 ng madaling araw. Gising pa rin si Nathan. Nakaupo siya sa kanyang trono sa loob ng command center. Napapaligiran ng liwanag ng 12 monitor. Dati, tinitignan lang niya ang mga screen para maghanap ng panganib. Naghahanap siya ng bukas na bintana, dayuhan sa bakuran o kapabayaan ng mga katulong. Pero nitong mga nakaraang linggo, nagbago ang pakay ng kanyang mga mata. Hindi na siya naghahanap ng panganib. Hinahanap niya si Hana. Sa screen 4, nakita niya ang dalaga. Gising pa ito. Nagpupunas si Hana ng sahig sa kwarto ng kambal habang natutulog ang mga bata. Pero hindi lang siya basta nagpupunas. Sumasayaw siya. Nakasaklay ang mop sa balikat ni Hana na parang microphone stand. Umiikot-ikot siya sa kwarto. Humahataw na parang nasa concert pero walang lumalabas na tunog sa bibig niya para hindi magising ang mga bata. Biglang natapakan ni Hana ang basang parte ng sahig. Dumulas siya. Muntik na siyang sumubsob pero mabilis niyang nakabig ang sarili gamit ang mop. Tumingin si Hana sa paligid. Nanlalaki ang mata. Tinitignan kung may nakakita sa kanya. Pagkatapos, tumawa ito ng walang boses at nag-peace sign sa camera. Sa loob ng madilim na kwarto, napailing si Nathan. Baliw na babae, bulong niya. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, naramdaman ni Nathan ang pagbatak ng mga kalamnan sa kanyang mukha. Nakangiti siya. Isang maliit at tipid na ngiti, pero totoo. Agad siyang napatigil nang ma-realize niya ang ginagawa niya. Binura niya ang nangiti sa kanyang labi at inayos ang kanyang necktie kahit walang ibang tao sa kwarto. Bakit siya nakangiti? Isa lang itong empleyado. Isang empleyado na masyadong masayahin para sa bahay na puno ng lungkot. Kinabukasan, nagpa siya si Nathan na bumaba para mag-inspeksyon. Pagpasok niya sa kwarto ng kambal, naabutan niyang pinapainom ni Hana ng tubig si Mia. Napansin ni Nathan na medyo nanginginig ang kamay ng kanyang anak. Ang epekto ng gamot na tila laging nagpapahina sa kanila. Dahan-dahan lang, baby! Bulong ni Hana. Inabot ni Mia ang baso. Nanginginig ang maliit niyang kamay. Pinilit niyang hawakan ng mahigpit, pero parang walang lakas ang kanyang mga daliri. Dumulas ang baso. Pak! Basag. Tumalsik ang tubig at mga bubog sa makintab na sapatos ni Nathan. Nabasa ang laylayan ng kanyang slacks. Ano ba? Bulyaw ni Nathan. Agad na nanlaki ang mga mata ni Mia. Nagsimula siyang umiyak, pero walang boses. Takot na takot siya. Akmang lalapit si Nathan, dala ng kanyang instinct na linisin ang kalat at ayusin ang gulo. Pero mabilis pa sa 4:00 na humarang si Hana. Niyakap ni Hana si Mia para protektahan ito. Sinalo niya ang galit ng amo. Sorry po, sir. Ako po ang may kasalanan. Mabilis na sabi ni Hana habang nakayuko. Nadulas po sa kamay ko. Huwag po kayong magalit sa kanya.
Kumuha agad si Hana ng panyo at lumuhod sa harap ni Nathan. Punasan ko po, sir. Sorry po talaga. Sinimulang punasan ni Hana ang sapatos ni Nathan. Natigilan si Nathan. Nakita niya ang likod ni Hana. Nakadapa ito sa sahig, sa gitna ng mga bubog. Hindi iniinda kung masugatan man siya. Basta lang maayos ang gulo. Basta lang maprotektahan si Mia. Nakaramdam si Nathan ng kakaibang kaba. Hindi ito galit. Hinawakan niya ang braso ni Hana para patigilin ito. Tama na, sabi ni Nathan. Napatingala si Hana. Nagkatitigan sila. Sa unang pagkakataon, nakita ni Nathan ang mukha ni Hana nang malapitan. Hindi sa screen, hindi sa monitor. Nakita niya ang pawis sa noo nito, ang takot sa mga mata nito, at ang init ng balat nito sa kanyang palad. Bumilis ang tibok ng puso ni Nathan. Agad niyang binitawan ang braso ni Hana na parang napaso siya. Linisin mo yan. Utos niya pero garalgal ang boses niya. At siguraduhin mong hindi masusugatan ang mga anak ko. Mabilis na tumalikod si Nathan at lumabas ng kwarto. Hinihingal siya. Bumalik siya sa command center. Umupo siya sa harap ng mga monitor. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Anong nangyayari sa'yo, Nathan? Tanong niya sa sarili. Sa screen 4, nakita niyang nilinis ni Hana ang kalat. Pagkatapos, oras na para sa gamot. Nakita ni Nathan na kinuha ni Hana ang tableta, ang muscle relaxant na inireseta ng doktor na kaibigan ni Tita Olivia. Tinitigan ni Hana ang gamot. Tinitigan niya si Mia na nanginginig pa rin sa takot at panghihina. Sa monitor, nakita ni Nathan na may binulong si Hana sa hangin. Hindi niya narinig, pero nabasa niya ang galaw ng bibig nito. Lason. Isang kakaibang desisyon ang ginawa ni Nathan. Sa halip na magalit o tumawag sa intercom para sitahin ang pagdududa ng yaya, nanood lang siya. Gusto niyang makita kung anong gagawin ni Hana. Lumingon si Hana sa CCTV camera. Alam niyang nakatingin ang amo niya. Huminga ng malalim ang dalaga. Nagkunwari siyang kumuha ng tubig. Sa mabilis na galaw ng kamay, isang sleight of hand na natutunan niya siguro sa kalye, ibinulsa niya ang tableta. Pinalitan niya ito ng isang maliit na piraso ng tiktak na nasa bulsa niya. Iyon ang pinainom niya kay Mia. Napasinghap si Nathan. Niloloko siya ng babaeng ito. Nilalabag nito ang medical protocol. Dapat siyang magalit. Dapat siyang bumaba doon at sibakin ito sa trabaho ngayon din. Ito ang rule number 2. Bawal baguhin ang gamot. Akmang pipindutin na niya ang intercom button. Pero napahinto ang daliri niya sa ere. Sa screen 4, nakita niya si Mia. Pagkainom ng gamot, na candy lang pala, nginitian ito ni Hana at kinantahan. Ilang sandali lang, tumigil ang panginginig ng kamay ng bata. Mas naging kalmado ito. Hindi ito nakatulog agad gaya ng dati. Sa halip, kinuha ni Mia ang isang coloring book at nagsimulang magkulay. Gising si Mia at hindi nanginginig. Ibinaba ni Nathan ang kanyang kamay. Hindi niya pinindot ang button. Isang mabigat na hinala ang nabuo sa isip niya. Kung mas magaling ang anak niya kapag hindi umiinom ng gamot. Anong ibig sabihin nito? Sinandal ni Nathan ang ulo niya sa upuan. Kailangan niyang mag-isip. Pero lingid sa kaalaman ni Nathan, hindi lang siya ang nanonood. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang marangyang condo unit, hawak ni Tita Olivia ang kanyang iPad. Konektado siya sa ghost admin account ng CCTV system ni Nathan. Kitang-kita niya ang ginawa ni Hana. Kitang-kita niya ang pagtatago ng gamot. Humigpit ang hawak ni Olivia sa kanyang baso ng alak hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. Masyado kang pakialamera, yaya, bulong ni Olivia. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kailangan na kitang alisin sa landas ko. 1 linggo na ang nakalipas mula nang palitan ni Hana ng candy ang mga gamot ng kambal. At sa loob ng 1 linggong yon, parang nagkaroon ng milagro sa loob ng mansyon. Maaliwalas ang hapon ngayon. Pumasok ang sikat ng araw sa bintana ng kwarto, tumatama sa sahig na dati ay laging madilim. Sige pa, Bella.
Konti na lang. Bulong ni Hana. Nakaupo siya sa sahig. Nakaunat ang mga braso para saluhin ang bata kung sakaling matumba ito. Sa harap niya, nakahawak si Bella sa armrest ng wheelchair. Nanginginig ang maliliit na braso ng bata. Namumula ang mukha nito sa effort. Pero ang mahalaga, nakatapak ang mga paa niya sa sahig. Ate Hana, hirap na sabi ni Bella. Mabigat. Kaya mo yan. Pampalakas loob ni Hana kahit na gusto na niyang maiyak sa tuwa. Isipin mo yung kanta natin. Step, step. Huminga ng malalim si Bella. Dahan-dahan, unti-unti. Iniangat ni Bella ang kanyang puwetan mula sa upuan noon. 1 pulgada, 2 pulgada. Tumayo siya. Kahit 3 segundo lang bago siya napaupo ulit. Dahil sa panghihina, sapat na yun. Sapat na yun para mapatalon si Hana sa tuwa. Ang galing! Ang galing mo, Bella! Niyakap ni Hana ng mahigpit ang bata. Narinig niya ang mahinang hagik-gik ni Bella, isang tunog na parang musika sa kanyang tenga. Pati si Mia na nanonood sa gilid ay pumalakpak. Ang mga mata ay may buhay na. Nakangiti si Hana. Ito na. Ito na ang simula. Kailangan lang niyang ipakita ito kay Sir Nathan. Kapag nakita ni Sir na kaya nilang tumayo, maniniwala na siya na mali ang diagnosis. Maniniwala na siya na sobra ang gamot. Akmang kukunin ni Hana ang cellphone niya para videohan sana ang susunod na attempt ni Bella nang biglang bumukas ang pinto ng padabog. Blag! Napapitlag ang kambal. Nawala ang nangiti sa mga labi nila at bumalik ang takot sa kanilang mga mata. Pumasok si Tita Olivia. Kasunod niya ang 2 unipormadong security guard at ang headmaid. Hindi maipinta ang mukha ni Olivia para itong sasabog sa galit. Ma'am Olivia? Takang tanong ni Hana. Tumayo siya agad. Ano pong halughugin ang gamit niya? Sigaw ni Olivia sa mga guard. Po, teka lang po. Agad na humarang si Hana nang akmang hahawakan ng guard ang bag niya na nakapatong sa mesa. Ano pong ginagawa niyo? Wala po akong ginagawang masama. Lumapit si Olivia at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Hana. Pak! Namanhid ang mukha ni Hana. Ang lasa ng dugo ay rumihistro sa kanyang bibig. Napayakap sina Mia at Bella sa isa't isa. Umiiyak na naman ng walang boses. Huwag kang magmaang-maangan magnanakaw. Nanggigigil na, sabi ni Olivia. Nawawala ang kwintas ng namayapang asawa ni Nathan, ang diamond necklace na nasa safe. Wala po akong alam dyan. Depensa ni Hana. Tumutulo na ang luha dahil sa sakit at hiya. Hindi po ako pumapasok sa kwarto ni Sir Nathan. Tingnan natin, sabi ni Olivia. Hinablot ni Olivia ang bag ni Hana mula sa guard. Itinaob niya ito sa sahig. Nagkalat ang mga gamit ni Hana. Isang lumang pitaka, suklay, bimpo, at ilang barya. At sa gitna ng mga kalat, may kumislap. Isang kwintas na may malaking diamante. Nanlaki ang mga mata ni Hana. Hindi akin yan. Hindi ko po alam kung paano napunta yan dyan. Caught in the act. Ngisi ni Olivia. Pinulot niya ang kwintas. Akala mo ba makakalusot ka sa akin? Alam ko na sa simula pa lang, pera lang ang habol mo dito. Hindi po totoo yan, setup to. Sigaw ni Hana. Tumingin siya sa kambal. Nagmamakaawa na sana may maniwala sa kanya. At hindi lang yan. Dagdag ni Olivia. Nilabas niya ang kanyang cellphone. May pinindot siya at hinarap ang screen kay Hana. Video ito galing sa CCTV. Ang video noong nakaraang linggo. Ang eksena kung saan pinalitan ni Hana ng candy ang gamot at itinago ang tableta sa bulsa niya. Pero iba ang edit. Hindi pinakita ang pagpapalit ng candy. Ang pinakita lang ay ang pagtatapon ni Hana ng gamot sa basurahan at ang pagbulong niya sa sarili. Sa video, nilagyan ito ng subtitle, "Mamatay na kayo." Nanlamig ang buong katawan ni Hana. Hindi, bulong niya, nanginginig. Hindi yan totoo. Tinatapon ko po yung gamot kasi lason yun.
Kasi pinapatay niyo ang mga bata sa gamot na yon. Tumawa ng mapakla si Olivia. Sino ang paniniwalaan ni Nathan? Ang tita niya na nag-alaga sa kanya mula bata? O ang isang yaya na magnanakaw at mamamatay tao? Lumapit si Olivia kay Hannah at bumulong sa tenga nito. Ang boses ng matanda ay parang makamandag na ahas. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Umalis ka na habang may oras pa. Ngayon, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo. Biglang yumanig ang sahig sa mabibigat na yabag mula sa hallway. Parang may paparating na bagyo. Bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Nathan. Ang mukha niya ay hindi lang galit. Ito ay mukha ng isang taong nawasak ang tiwala at handang pumatay. Hawak niya ang isang brown envelope na may tatak na termination. Tumingin si Nathan sa kwintas na hawak ni Olivia. Tumingin siya sa video na nakapause sa cellphone. At huli, tumingin siya kay Hannah. Ang mga mata niya na dati ay nagsisimula ng maging malambot para sa dalaga, ngayon ay kasing tigas na ulit ng yelo. Sir Nathan, magpapaliwanag po humakbang si Hannah palapit. Huwag kang lalapit! Sigaw ni Nathan. Ang boses niya ay punong-puno ng sakit at puot. Lumayas ka sa pamamahay ko. Bumagsak ang ulan, kasabay ng pagbagsak ng malaking bakal na gate. Sa monitor ng gate camera, pinanood ni Nathan ang paglabas ni Hannah. Wala itong payong. Basang-basa na ang manipis na damit nito. Hila-hila nito ang isang sira-sirang maleta. Ang parehong maleta na dala nito noong una itong dumating. Huminto si Hannah sa labas ng gate. Tumingala ito sa kamera. Kahit malabo ang kuha dahil sa ulan, kitang-kita ni Nathan ang mukha ng dalaga. Mugto ang mga mata, pula ang ilong. Bumuka ang bibig nito. Walang audio ang CCTV sa labas, pero alam ni Nathan ang sinabi nito. Ingatan niyo po sila. Pagkatapos, tumalikod na ito at naglakad palayo sa dilim. Pinatay ni Nathan ang monitor. Tapos na, bulong niya sa sarili. Ligtas na ulit kami. Pero bakit pakiramdam niya ay may namatay sa loob ng bahay? Kinuha ni Nathan ang bote ng whiskey sa kanyang drawer. Dati, hindi siya umiinom kapag oras ng trabaho. Kailangan niyang maging alerto, kailangan niyang maging gising. Pero ngayon, gusto niyang matulog. Gusto niyang takasan ang katahimikan. Nilagok niya ang alak diretso mula sa bote. Gumuhit ang init sa lalamunan niya, pero hindi nito natunaw ang bara sa dibdib niya. Binalik niya ang tingin sa mga screen. Screen 4, kwarto ng kambal. Inaasahan niyang makikita ang mga anak niya na natutulog ng mahimbing dahil wala na ang maingay at pabayang yaya. Pero mali siya. Gising sina Mia at Bella. Nakaupo sila sa kanilang wheelchair. Nakaharap sa pinto. Hinihintay nilang bumukas ito. Hinihintay nilang pumasok si Hannah na may dalang gitara at ngiti. Bumukas ang pinto. Pumasok ang headmaid dala ang hapunan. Kain na mga ma'am, sabi ng katulong, sabay lapag ng tray na puro gulay. Hindi gumalaw ang dalawang bata. Inilapit ng katulong ang kutsara sa bibig ni Mia. Iniwas ni Mia ang mukha niya. Mahigpit ang pagkakasara ng kanyang bibig. Sige na po, mapapagalitan ako ni Sir. Pakiusap ng katulong. Biglang tinabig ni Bella ang tray. Clang! Tumilapon ang pagkain sa sahig. Nagulat ang katulong. Nagulat din si Nathan sa control room. Hindi nagwawala ang mga anak niya ng ganito. Dati, sunod-sunuran lang sila. Dati, para silang mga robot. Pinalabas ni Nathan ang katulong gamit ang intercom. Iwan mo sila. Naiwan ang kambal sa kwarto. At doon, nangyari ang isang bagay na nagpatigil sa paghinga ni Nathan. Dahan-dahang tumingin sina Mia at Bella sa itaas. Tumingin sila diretso sa CCTV camera. Tumingin sila diretso sa mga mata ni Nathan. Wala nang takot sa mga mata nila. Wala nang lungkot. Ang nakikita ni Nathan ay galit. Tila sinasabi ng mga mata nila, ikaw ang kumuha sa kanya.
Ikaw ang nagpalaya sa kaisa-isang taong nagparamdam sa amin na buhay kami. Na pati imbagang si Nathan, hindi niya matagalan ang titig ng sarili niyang mga anak. Ginagawa ko lang ito para sa inyo. Katwiran niya, pero parang pati siya ay hindi naniniwala sa sarili niya. Magnanakaw siya, papatayin niya kayo. Para patunayan sa sarili na tama ang desisyon niya, nagbukas ulit si Nathan ng system logs. Gusto niyang makita ulit ang ebidensya. Gusto niyang ipaalala sa sarili kung gaano kasama si Hannah. Hinanap niya ang folder ng mga recordings noong nakaraang linggo. Click, scroll, click. Habang naghahanap siya ng file na may pangalang kitchen incident o medication error, napansin niya ang isang file na naiiba. Nakatago ito sa ilalim ng system folder. Kung hindi siya IT expert, hindi niya ito mapapansin. Pero dahil siya ang nag-program ng buong security system ng bahay, nakita niya agad ang discrepancy. Isang video file na in-upload kaninang umaga lang bago dumating si Tita Olivia. Ang file name para kay Sir Nathan, ang Himalanyo M4. Natigilan si Nathan. Nanginginig ang kamay na hinawakan niya ang mouse. Ano ito? Huling mensahe ng panloloko. Isang virus para sirain ang sistema niya. Uminumulit siya ng alak. Pampatapang. Tingnan natin ang huling kasinungalingan mo, Hannah. Bulong niya. Dinala niya ang cursor sa file. Double-click. Bumukas ang video player sa gitnang monitor. Napaatras si Nathan sa kanyang upuan. Hindi ito CCTV footage. Kuha ito ng cellphone camera na nakapatong sa sahig. Sa video, nakita niya si Hannah. Nakaupo sa sahig, nakangiti, walang makeup, pawisan. At sa harap ni Hannah, naroon sina Mia at Bella. Pero hindi sila nakaupo sa wheelchair. Nanlaki ang mga mata ni Nathan. Hindi siya makahinga. Sa video na nagpe-play sa gitnang monitor, nakikita niya ang imposible. Sina Mia at Bella nakatayo. Hindi sila nakaupo. Hindi sila nakahiga. Nakatayo sila sa sarili nilang mga paa, nakahawak sa hita ni Hannah para kumuha ng balanse. Nanginginig ang mga binti ng dalawang bata, pero tumatawa sila. Isang tunog na matagal nang hindi naririnig ni Nathan. Halakhak, tunay na halakhak ng mga bata. Sa video, tumingin si Hannah sa camera. Ang mga mata niya ay kumikislap sa tuwa, malayo sa mukha ng magnanakaw na inilarawan ni Tita Olivia. Sir Nathan, sabi ni Hannah sa video. Hinihingal siya pero nakangiti. Alam ko po na magagalit kayo dahil nilabag ko ang rules. Pero gusto ko pong makita niyo to. Gusto ko pong makita niyo ang totoo. Lumipat ang camera angle. Pinakita ang mga paa ni Bella. 1, 2, 3, step! Sigaw ni Hannah sa video. Humakbang si Bella. Isang maliit at dahan-dahang hakbang. Sinundan ito ni Mia. Naglakad sila papunta kay Hannah. 3 hakbang bago sila natumba sa damuhan ng garden na tinakas sila ni Hannah minsan, pero sinalo sila ng yaya. Nagyakapan silang 3 sa damuhan. Hindi sila lumpos, sir, sabi ng boses ni Hannah habang nakafocus ang camera sa masasayang mukha ng kambal. Pinatulog lang sila ng gamot. Pinaniwala lang sila na hindi nila kaya. Pero tingnan nyo, lumilipad na ang mga anghel nyo. Natapos ang video, nag-black screen ang monitor. Katahimikan. Binitiwan ni Nathan ang bote ng alak. Crash! Nabasag ito sa sahig pero hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang pagkabog ng sarili niyang puso. Niloko siya. Sa loob ng 2 taon, naniwala siya na habang buhay ng baldado ang mga anak niya. Naniwala siya kay Tita Olivia. Naniwala siya sa mga doktor. Pero isang simpleng yaya lang pala ang kailangan para patunayan na mali silang lahat. Dahan-dahang inangat ni Nathan ang tingin niya. Mula sa recorded video, tumingin siya sa live feed ng Screen 4. Ang kasalukuyan. Nandoon sina Mia at Bella sa kwarto. Hindi sila natutulog, umiiyak sila. Nakatingin sila sa pinto kung saan lumabas si Hannah kanina. Sa monitor, nakita ni Nathan na parang nag-usap ang 2 bata
gamit ang tinginan. Isang desisyon ang nabuo sa pagitan nila. Hinawakan ni Mia ang armrest ng wheelchair niya. "Huwag!" bulong ni Nathan sa control room. "Huwag!" delikado. Pero hindi siya naririnig ng mga anak niya. Pinilit ni Mia na iangat ang katawan niya. Wala si Hana para umalalay. Wala si Hana para sumalo. Dumulas ang kamay ni Mia. Bumagsak siya sa sahig. Una mukha. Sigaw ni Nathan. Akmang tatakbo na siya. Pero napako siya sa kinatatayuan nang makita ang sunod na nangyari sa screen. Hindi umiyak si Mia at si Bella. Hindi lang nanood. Inalis ni Bella ang kumot sa binti niya. Nanginginig, pero puno ng determinasyon. Bumaba siya sa wheelchair. Gumapang siya palapit sa kakambal niya. Akala ni Nathan ay yayakapin lang nito ang kapatid. Pero hindi. Hinawakan ni Bella ang kamay ni Mia. Mahigpit. Sabay silang gumapang papunta sa study table na nasa gitna ng kwarto. Pinanood ni Nathan ang bawat galaw nila, ang bawat patak ng pawis, ang bawat hirap sa kanilang mukha. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng command center. Kumapit ang maliliit nilang daliri sa gilid ng mesa. Ang mga knuckles nila ay namumuti sa diin. Hinila nila ang sarili nila pataas. "Hindi niyo kaya yan," bulong ni Nathan. Ang luha ay tuloy-tuloy na sa pagbagsak mula sa kanyang mga mata. "Tama na, masasaktan kayo." Pero hindi sila tumigil. Sa harap ng kanyang mga mata, sa loob ng screen 4, dahan-dahang tumindig ang kambal. Nakaarko ang kanilang mga likod. Nangangatog ang kanilang mga tuhod na parang bibigay anumang oras. Pero nakatayo sila, magkayakap, magkasalo, magkasama. Bumigay ang tuhod ni Nathan. Napaluhod siya sa harap ng wall of monitors habang nakatingala sa himalang nangyayari sa screen. Sa monitor, tumingin ulit si Mia sa camera. At sa pagkakataong ito, ngumiti siya. Isang ngiti ng tagumpay. Isang ngiti na nagsasabing, "Nakikita mo ba kami, Daddy? Kaya namin." Ang buong mundo ni Nathan, ang mundong binuo niya sa takot, paranoia, at kontrol, ay gumuho sa isang iglap. Ang mga mamahaling kamera, ang mga sensors, ang mga gamot, ang mga protocol ni Tita Olivia. Lahat yon ay walang kwenta. Lahat yon ay basura. Ang kailangan lang pala ng mga anak niya ay tiwala at si Hana. Isang ungol ng sakit at matinding pagsisisi ang kumawala sa dibdib ni Nathan. Dumampot siya ng isang mabigat na estatwa sa kanyang mesa. Buong lakas, puno ng galit sa sarili. Ibinato niya ito sa mga monitor. Basag! Sumabog ang screen 4. Nagliparan ang mga bubog at kislap ng kuryente. Sunod-sunod na, namatay ang liwanag ng iba pang screen. Dilim. Tahimik. Wala na siyang makita. Ang mata sa dilim ay bulag na ngayon. At sa dilim na yon, napagtanto ni Nathan ang katotohanang matagal na niyang tinatakasan. Hindi niya kailangang manood. Kailangan niyang nandoon. Mabilis na tumayo si Nathan. Tumakbo siya palabas ng command center. Iniwan ang pinto na nakabukas. Lumusot siya sa hallway. Nilaktawan niya ang mga hagdan. Dalawa-dalawa ang hakbang. Muntik na siyang madulas, pero hindi siya huminto. Wala siyang pakialam kung madapa siya. Wala siyang pakialam kung masugatan siya. Ang mahalaga lang ngayon ay mahawakan niya ang mga anak niya. Ang mahalaga ay mayakap niya sila ng totoo. Hindi sa pamamagitan ng lens ng kamera. Kailangan niyang humingi ng tawad. At pagkatapos, kailangan niyang hanapin at bawiin ang babaeng nagturo sa kanila kung paano lumipad. Hingal na hingal si Nathan nang buksan niya ang pinto ng kwarto ng kambal. Nakadapa sa sahig sina Mia at Bella. Nang makita nila ang ama, nanlaki ang mga mata nila. Takot. Akala nila ay papagalitan sila dahil bumaba sila sa wheelchair. Dahan-dahang umatras si Bella, hinihila ang sarili palayo. Nadurog ang puso ni Nathan sa nakita. Takot sa kanya ang sarili niyang mga anak. Hindi siya nagsalita. Lumuhod siya sa sahig.
Hindi niya ininda kung madumihan ang kanyang slacks. Binuka niya ang kanyang mga bisig. Halik kayo. Garalgal na tawag niya. Nandito na si Daddy. Saglit na nag-alinlangan ang kambal. Pero nang makita nila ang luha sa mga mata ng ama, luha na hindi nila nakita noon, gumapang sila palapit. Niyakap sila ni Nathan. Mahigpit. Ramdam niya ang init ng katawan nila, ang bilis ng tibok ng puso nila, ang amoy ng baby powder sa leeg nila. Ito ang realidad na hindi kayang ibigay ng kahit anong 4K resolution camera. Sorry! Bulong ni Nathan sa buhok nila habang umiiyak. Sorry kung naging bulag si Daddy. Sorry kung hindi ako naniwala. Hinawakan niya ang binti ni Mia. May laman, may muscle. Hindi ito tuyot gaya ng sinasabi ng medical report ni Tita Olivia. Totoo ang sinabi ni Hannah. Biglang bumukas ang pinto. Nathan? Si Tita Olivia. Nakatayo ito sa may pintuan, nakataas ang kilay, mukhang na-disturb sa ingay. Anong ginagawa mo sa sahig? At bakit nasa labas ng wheelchair ang mga bata? Pagalit na tanong nito. Baka ma-injure sila. Tatawagan ko ang doktor. Dahan-dahang tumayo si Nathan. Inalalayan niya ang kambal paupo sa kama. Humarap siya sa tiyahin. Iba ang tingin ni Nathan ngayon. Wala na ang respeto, wala na ang takot. Ang natira na lang ay purong puot ng isang ama na niloko. Huwag mong tatawagan ang doktor mo, tita, malamig na sabi ni Nathan. Bakit? Kailangan nila ng gamot. Gamot? Putol ni Nathan. Kinuha niya mula sa bulsa ni Mia ang isang tableta na naitago ng bata sa ilalim ng unan. Ang tabletang muntik na nitong inumin kanina kung hindi dumating si Nathan. Inihagis niya ito sa paanan ni Olivia. Pampatulog, muscle relaxant para sa mga pasyenteng na comatose? Yan ba ang gamot na sinasabi mo? Namutla si Olivia. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Reseta yan ng espesyalista. Tumigil ka na, madiing sabi ni Nathan. Lumapit siya kay Olivia. Nakita ko ang video, tita. Nakita kong naglalakad sila. Nakita kong tinatago mo ang progress nila para manatili sa iyo ang control ng trust fund. Wala kang pruweba, sigaw ni Olivia. Pero nanginginig na ang boses nito. Ang mga anak ko ang pruweba, sagot ni Nathan. At ang CCTV footage ng pagpapalit mo ng medical records sa opisina ko? Nare-recover ko na yon ngayon. Napaatras si Olivia. Tatakbo sana ito palabas, pero hinarang siya ng 2 pulis na kanina pa pinatawag ni Nathan habang nasa command center. Huwag! Sigaw ni Olivia habang pinoposasan siya. Ginawa ko lang ang makakabuti. Nathan, tita mo ako. Kadugo mo ako. Tinalikuran siya ni Nathan. Ang pamilya, hindi nananakit. Sabi ni Nathan. Ilabas niyo siya. Nang mawala na ang ingay ng sirena ng pulis, binalot ng katahimikan ng mansyon, pero hindi ito nakakatakot na katahimikan. Mapayapa. Hinalikan ni Nathan sa noo ang mga anak niya. Matulog na kayo. Malambing na sabi niya. Dito lang si Daddy. Hindi na ako aalis sa tabi niyo. Umiling si Mia. Hinawakan nito ang kamay ng ama. Si Ate Hannah po? Tanong ng bata. Natigilan si Nathan. Tumingin siya sa labas ng bintana. Malakas pa rin ang ulan. Madilim ang gabi. Saan pupunta ang isang babaeng walang pera, walang matutuluyan, at bagong sibak sa trabaho sa gitna ng bagyo? Tumingin si Nathan sa mga anak niya. Alam niya ang sagot. Babawiin ko siya. Pangako ni Nathan. Kinuha niya ang susi ng kotse. Hindi siya nagpahatid sa driver. Siya mismo ang magmamaneho. Siya ang gagawa ng paraan. Binaybay ni Nathan ang madidilim na kalsada ng Maynila. Pinuntahan niya ang address sa resume ni Hannah. Isang maliit na bahay sa eskinita. Walang tao. Sabi ng kapitbahay, pinalayas na daw dahil hindi makabayad ng renta. Nagtanong-tanong si Nathan. Ipinakita niya ang picture ni Hannah sa bawat taong makasalubong niya. Basang-basa na siya ng ulan, pero hindi siya huminto. Si Hannah? Sabi ng isang tindera ng sigarilyo. Nakita ko siya kanina. Pumunta doon sa Videoke King.
naghahanap ng racket. Agad na pinaharurot ni Nathan ang sasakyan. Ang Videoke King ay isang mumurahing bar sa gilid ng kalsada. Maingay. Puno ng usok ng sigarilyo at amoy ng alak. Pagpasok ni Nathan, pinagtinginan siya ng mga tao. Ang suot niyang mamahaling suit at relo ay hindi bagay sa lugar na yon. Pero wala siyang pakialam. Hinanap ng mga mata niya si Hannah. At doon, sa maliit na entablado sa dulo, nakita niya ito. Nakaupo si Hannah sa isang high stool. Hawak ang mikropono. Baka sa mukha niya ang pagod. Mugto pa rin ang mga mata. Pero nang magsimula ang musika, pumikit siya. Kumanta siya. Hindi ito masayang kanta. Ito ay kanta ng pamamaalam. Ang boses niya ay punong-puno ng emosyon, sakit, pangungulila, at pagmamahal na hindi nasuklian. Kung hindi man tayo hanggang dulo, huwag mong kalimutan nandito lang ako. Natulala ang mga lasenggo sa bar. Tumahimik ang paligid. Ang boses ni Hannah ay parang liwanag sa madilim na lugar na yon. Naramdaman ni Nathan ang kirot sa dibdib niya. Ito ang babaeng tinawag niyang magnanakaw. Ito ang babaeng pinalayas niya sa ulan. Ito ang babaeng nagligtas sa mga anak niya. Naglakad si Nathan palapit sa entablado. Dahan-dahan. Nakapikit pa rin si Hannah. Dinadama ang huling chorus ng kanta. Tumutulo ang luha sa pisngi nito. Nang imulat ni Hannah ang mga mata niya, natigilan siya. Akala niya ay namalikmata lang siya. Sa harap niya nakatayo si Nathan James, ang bilyonaryong amo na sumira sa puso niya. Ngayoy basang-basa, magulo ang buhok, at nakatingin sa kanya na parang siya ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Bumaba ang kamay ni Hannah na may hawak ng mic. Nawala ang boses niya. Umakyat si Nathan sa maliit na stage, walang salita. Hinawakan ni Nathan ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Hannah. Kinuha niya ito. At sa harap ng lahat ng tao sa bar, nagsalita si Nathan gamit ang mic. Umuwi na tayo, Hannah. Tahimik sa loob ng sasakyan. Ang tanging naririnig lang ni Hannah ay ang mahinang ugong ng makina at ang tibok ng sarili niyang puso. Huminto na ang ulan. Nakaupo siya sa passenger seat. Hindi sa likod kung saan umuupo ang mga empleyado, kundi sa tabi ni Nathan. Suot niya ang coat ni Nathan na ipinatong nito sa kanya kanina, sa bar. Amoy mamahaling pabango at tabako, pero sa totoo lang, amoy tahanan. Sumulyap siya kay Nathan. Mahigpit ang hawak nito sa manibela. Nakatingin lang ito sa daan, pero ramdam ni Hannah ang bigat ng iniisip nito. Galit ka ba? Basag ni Nathan sa katahimikan. Napatingin si Hannah sa kanya. Hindi po, sir. Mas naguguluhan lang. Itinabi ni Nathan ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Pinatay niya ang makina. Humarap siya kay Hannah. Sa ilaw ng poste sa kalsada, kitang-kita ni Hannah ang pagod sa mukha ng bilyonaryo. Ang mga mata nito, na laging matapang at mapagmataas, ngayon ay puno ng pagsisisi. Mali ako, Hannah, sabi ni Nathan, mahina, sincere. Akala ko, kapag nakikita ko ang lahat sa kamera, kontrolado ko na ang mundo. Akala ko, ligtas na kami. Inabot ni Nathan ang kamay ni Hannah. Nanlamig ang kamay ni Hannah, pero agad itong uminit sa palad ni Nathan. Pero noong nawala ka, patuloy ni Nathan, at garalgal ang boses niya. Noong nakita ko lang ang mga anak ko sa screen na naghahanap sa'yo, doon ko na-realize na bulag ako. Nakikita ko sila, oo, pero hindi ko sila nararamdaman. Tinitigan niya si Hannah diretso sa mata. Ikaw ang nagmulat sa akin. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na pagmamahal hindi binabantayan, inaalagaan. Tumulo ang luha sa pisngi ni Hannah. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas, narinig din niya ang mga salitang gusto niyang marinig. Babalik po ba ako bilang yaya? Tanong ni Hannah, medyo nagbibiro para pag-ani ng mood. Umiling si Nathan.
Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi nito. Hindi, sagot ni Nathan. May nahanap na akong mga nurse at therapist na talagang mag-aalaga sa kanila. Hindi yung mga tauhan ni Tita Olivia. Ano pong gagawin ko doon? Takang tanong ni Hana. Hinawakan ni Nathan ang pisngi niya. Maging ikaw lang, bulong ni Nathan. Kailangan kanila Mia at Bella. Kailangan nila ng tawa mo, ng kanta mo. Bumuntong hininga si Nathan, tila kumukuha ng lakas ng loob. At kailangan din kita. Napahawak si Hana sa dibdib niya. Parang sasabog ang puso niya sa tuwa. Sir, Nathan na lang, sabi nito. Please, umuwi na tayo. Pagdating nila sa mansyon, iba na ang aura ng bahay. Bukas ang lahat ng ilaw. Hindi na ito mukhang haunted house. Pagbukas pa lang ng pinto, sinalubong na sila ng sigaw. Ate Hana! Hindi na naka-wheelchair sina Mia at Bella. Nakatayo sila sa may hagdanan, nakakapit sa railings. Nang makita nila si Hana, pilit silang humakbang. Medyo pasuray-suray pa, pero determinado. Tumakbo si Hana palapit sa kanila. Sinalubong niya ang kambal at niyakap ng mahigpit. Namiss ko kayo, iyak ni Hana. Sorry Ate Hana, sabi ni Mia. Sorry kung natakot kami kay Daddy. Lumapit si Nathan sa kanila. Sa pagkakataong ito, hindi na umatras ang mga bata. Lumuhod si Nathan at niyakap silang tatlo. Isang pamilya na nabuo muli dahil sa pagmamahal at kapatawaran. Simula ngayon, sabi ni Nathan habang nakatingin sa kanilang lahat. Wala nang camera, wala nang screen sa pagitan natin. Tumayo si Nathan at naglakad papunta sa command center. Sumunod si Hana at ang kambal na inalalaya ni Hana. Sa loob ng kwartong puno ng basag na monitor, lumapit si Nathan sa main switch ng server, ang puso ng surveillance system. Tumingin siya kay Hana, tumango si Hana at ngumiti. Click! Pinatay ni Nathan ang switch. Namatay ang lahat ng ilaw sa mga equipment. Tumigil ang ugong ng mga computer, katahimikan. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito nakakabinging katahimikan. Ito ay katahimikan ng kapayapaan. Isang buwan ang lumipas, linggo ng umaga. Nasa garden ang buong pamilya. Hindi lang sila nakadungaw sa bintana. Nandoon sila mismo sa damuhan. Naglatag si Hana ng banig. May mga pagkain, totoong pagkain na may lasa, na nakahanda. Si Mia at Bella ay naghahabulan ng mga paru-paro. Nadadapa sila minsan, pero tumatawa lang sila at tumatayo ulit. Wala nang takot masugatan dahil alam nilang ang sugat ay gumagaling. Nakaupo si Nathan sa tabi ni Hana. Hawak nito ang gitara. Sige na, kanta ka na. Udyok ni Nathan. Tumawa si Hana. Kayo naman, sir. Nathan, di ba sabi mo marunong ka maggitara nung college? Ngumiti si Nathan. Nagsimula siyang mag-strum. Hindi siya kasing galing ng mga professional, pero puno ng puso ang bawat nota. Sumandal si Hana sa balikat ni Nathan. Pinanood nila ang kambal na tumatakbo sa ilalim ng sikat ng araw. Wala nang kamera na nakatutok. Wala nang monitor na nagre-record. Napapikit si Hana at dinama ang hangin. Dati, akala ni Nathan, makikita niya ang lahat sa pamamagitan ng lente ng teknolohiya. Pero ngayon, alam na niya ang pinakamagagandang bagay sa mundo, ang tawa ng anak, ang init ng araw, at ang pagmamahal ng isang babaeng nagbago ng buhay niya ay hindi nakikita sa screen. Nararamdaman ito. Hinawakan ni Nathan ang kamay ni Hana at hinalikan ito. Mahal kita, bulong niya. Dumilat si Hana at ngumiti. Ang pinakamagandang tanawin na nakita ni Nathan sa buong buhay niya. Mahal din kita, Nathan. At sa hardin na yon, sa ilalim ng malawak na langit, nagsimula ang tunay na kwento ng kanilang buhay. Walang script, walang cut, walang replay, buhay na buhay.